بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat, ating pagpapasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ating ipagpapatuloy pa rin ang pag-aaral o pagmuni-muni natin sa aklat na Janal Qalb al-Hayim fi Maqasid as-Sura wa Mahawiriha. Nakuha po natin kahapon kapatid sa pananampalatayang Islam ang pinakaunang verse o bersikulo sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Suratul Fatiha. At ngayong araw, ating pagmuni-munihan o pagkukuhanan ng aral naman ang pangalawang verse sa Quran, ito yung Suratul Baqarah. Kaya naway ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang tamang landas na dito mismo sa aklat na to. Sabi ng nagsulat ng aklat na to, sa kanya ang gabay at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inqasama an-nasu ila 3 firqin min hadhihi ad-da'wa al-mubarakah. Kung ating pagmumuni-munihan ang Suratul Baqarah, ay makikita natin na nahati ang mga tao sa 3 grupo. Ibig sabihin, 3 grupo ang pagkakahati ng mga tao sa surat, dito mismo sa Suratul Baqarah kung ating pagmumuni-munihan. Sa anong pamamaraan? Sabi ng Sheikh o nagsulat ng aklat to, fi hadhihi ad-da'wa al-mubarakah. O ito yung paghihikayat o pagpapakilala sa mga tao patungkol sa ating relihiyong Islam. Ito yung da'watut tauhid wa ta'alluh lillahi wahdahu at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong da'wa na to ay badlu kamalil hubbi lillahi ta'ala ma'a kamalid dhulillah. So talagang binigay dito yung kumpletong pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at kasama rin dito yung kamalud dhul at kumpletong pagkukumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung da'wa na la ilaha illallah. Ito yung paghihikayat na walang karapat dapat na sambahin na tunay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung pinakaunang grupo, sabi ng Sheikh sa aklat na to, amal firqal ula, ang pinakaunang grupo, sabi ng Sheikh, fa'amanat, sumampalataya. Tingnan niyo po, fa'amanat, sumampalataya, wawahadat, at nagsaksi sila na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, wahtadat, at ginabayan, faaflahat, at nanalo sila. Fastahallat biha as-sura, dito nagsimula ang Suratul Baqarah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hudan lil muttaqin, gabay sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito yung pinakaunang grupo ay sumampalataya at sumaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah at ginabayan at nanalo sila. Pangalawang grupo na makukuhanan natin na aral dito sa sura na to, sa Suratul Baqarah, sabi ng Sheikh, ito yung mga grupong fakafarat wa'anatat. Ibig sabihin, sumalungat at hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kundi wajaharat bikufriha, at hinayag pa nila ang kanilang mga gawain na hindi kalugurugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, o mga gawaing pagsalungot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru, katotohanan sila yung mga taong hindi sumasampalataya, sawa'un alayhim, kahit ano paman, anzartahum, kahit ano paman gawin mo, aanzartahum, paalaalahanan mo sila, am lam tunzirhum, at hindi mo sila paalaalahanan, la yu'minun, talagang hindi sila sasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil ito sa gawain na to, falu'inat wa turidat, nakuha nila yung sumpa at pagkamunghi o pagka
taboy sa kanila. Wastahaqqatil adhab al-azim, at nakuha nila yung mahapding parusa. Kaya kung titingnan natin ang halimbawa sa mga gawain na to, sabi ng Shaykh, wa amthalu mithali lahum iblis. So sa itong mga gawain na to, halintulad o pagkukuha natin ng halimbawa ay halintulad ni Iblis, si Santanas. Anong sabi ni Santanas? Illa Iblis, maliban na lang, sabi ng Allah, illa Iblis, maliban na lang si Iblis o si Santanas, aba, hindi siya tumanggap, wastakbar, at nagmalaki, wa kana minal kafirin, at kasama sa mga taong kafir o hindi sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung pangalawang grupo. Pangatlong grupo na makukuha na natin dito mismo sa surat Al-Baqarah, sabi ng Shaykh, talawwanat wa nathaqat wa khada'at. Ibig sabihin, nagkulay-kulay ang kanilang pananampalataya. At hindi lang doon, naging hipokrito wa khada'at, at ipinakita nila na kabaliktaran ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, mayroon mga grupo sa mga tao, may yaqulu amanna billah. Ang kanilang maririnig mo sa kanila o kanilang sasabihin, amanna billah, sumampalataya kami sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng pag-hukom, wa bil yawmil akhir, wa ma hum bimu'minun. Pero kahit ganun yung sinabi nila, sumampalataya kami sa Allah, sumampalataya kami sa araw ng pag-hukom, wa ma hum bimu'minin. Hindi mo makikita o hindi mo maramdaman sa kanila yung sinasabing pananampalataya. Fa'adharatil iman, inihayag nila yung sinasabing pananampalataya, wa abtanatil kufr, at itinago nila yung sinabing pagsalungat o hindi pagsampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mismo sa talata na to, wa idha laqul ladina amanu qalu aman. Kapag makita nila yung mga taong may pananampalataya, qalu amanna, sasabihin nila kami ay sumasampalataya. Wa idha khalu ila syayatihim qalu, anong sasabihin nila? Kapag sila lang na magkakasama, na halintulad ng mga grupo nila, na nawawala yung mga gawain nila na halintulad ni Santanas na mga gawain, tayyib, qalu inna ma'akum, sasabihin nila kasama niyo kami sa mga gawain na yan na sumasalungat sa utos ng ating Panginoon. Innama nahnu mustahzi'un, katotohanan kami ay nagbibiruan lang. Subhanallah. Kaya fa'afdahat wa lahiqat ukhtaha al-kafira. Ano nangyari? Nahayag ang kanilang tinatagong mga gawain na hindi ka kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahiqat ukhtaha al-kafira, at sumunod sila sa kanilang kapatid o mga kapatid na hindi sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At halintulad nito, wa amthalu mithal lahum al-yahuda min bani Israel. Halintulad nito ay yung mga Hudyo. Mga Hudyo na nanggaling mismo sa angkan ni Israel. Anong sabi nila? Wa idha laqul ladina amanu qalu amanna. Kapag nakita nila yung mga taong sumasampalataya, magkaka-meet sila, sasabihin nila na kami ay sumasampalataya. Wa idha khala ba'dhum ila ba'd, kapag sila lang ang matitira na magkakaibigan sa pananaw at pananampalataya, qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum. Kukwentuhin niyo ba si itong mga tao na itong sumasampalataya kung ano yung binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, para maging ebidensya ito sa inyo, sa inyong Panginoon. Afala taqilun, hindi ba kayo nakakaintindi? Subhanallah. Kaya ingatan po natin yung mga gawain ganito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong pangatlong grupo na to na binanggit ng Sheikh sa kanyang aklat, sabi niya, laqad tamayyaza hadha as-sinf bi'iddati amradin khabitha. Ibig sabihin, itong pangatlong grupo na to ay meron silang nakuhang kakaibang mga uri ng sakit na nanggagaling mismo sa puso. Sabi ng Allah, fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad.
sa kanilang mga puso ay isang uring sakit. Fazadahumullahu marada, at dinagdagan pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit dahil sa hindi sila sumampalataya sa Allah subhanahu. Isa sa mga uri ng sakit ay sabi ng Sheikh, minha maradul al-anat. Ibig sabihin ng anat ay gumagawa sila ng mga gawain na hindi kalugulugod, mga kasalanan na sumasalungat sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya idh an'ama Allahu alaihim ni'mas sabighah, binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala napakarami mga biyaya na hindi mabilang. Wa taqarraba ilayhim wa dhakkarahum biha, at inilapit ito sa kanila at pinaalala sa mga tao na to, ito mga Hudyo na to. Kaya sabi ng Allah, ya bani Israel, o mga anak ni Israel, idhkuru ni'mati, subhanallah, alalahanin niyo ang aking mga biyaya, allati an'amtu alaykum, na ibinigay ko sa inyo. Ibinigay ko sa inyo itong mga biyaya. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, at pinili ko kayo sa mga aking linikha. So anong ginawa nila pagkatapos ng binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya? Fa'abadul ijl, sinamba nila yung baka, yung maliit na baka. Wa qalu, at sabi nila, lan nu'mina laka hatta nara Allah. Anong sabi ng Musa alayhis salam? Hindi kami sumasampalataya sa iyo maliban na lang kung makikita namin mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na aming mga mata. Nahayag, subhanallah. At isa sa mga sakit na nakuha itong pangatlong grupo na to, wa minhal mukhada'. Ibig sabihin na mukhada' ay gagawa siya ng paraan na para'y masira yung kapatid niya. At lalo't lalo na yung relihiyon. Gagawa siya ng mga paraan na parang masira nila yung relihiyon Islam. Kaya sabi ng Allah, yukhadi'un Allah, pinaplanuhan nila na sirain, utakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu, at yung mga taong sumasampalataya. At isa rin sa mga sakit na nakuha ng mga tao na to, itong pangatlong grupo na to, ay wal istihza'u. Anong ibig sabihin ng istihza'? Napakaliit ang tingin nila sa iba. Kaya sabi nila, qalu inna ma'akum, kami ay kasama niyo, innama nahnu mustahin. Ang ginagawa lang namin ay mustahzi, nagbibiruan lang, o maliit lang tingin namin sa yung mga tao na yon na sumasampalataya. Subhanallah. Kaya kung titingnan natin, sabi ng Sheikh, idh lamma tuliba minhum ay yadkhulu bayt al-Maqdis, yung araw na yon na hiningi sa kanila na pumasok kayo dito sa Jerusalem, sa Baitul Maqdis, doon sa Palestine, sajidin, sa pamamaraan na magpatira pa, magsujud, wa yaqulu, at sabihin nila, nahutta min khatayana, sana'y mabura ang aming mga kasalanan. Anong ginawa nila? Dakhalu zahifina ala astahim, pumasok sila na gumagapang nagamit ang kanilang likuran. Subhanallah. Wa qalu hinta, at ang kanilang pananalita ay hindi maganda. Kaysa sabihin nilang patawarin kami ng Allah, ang sinabi lang ay hinta, baka makakuha kami ng mga biyaya. Subhanallah. Walamma akramahumullahu ta'ala bilmanni wassalwa talabu thuma wal adas wal basal. Halin tulad din ito na binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, ng man wassalwa, isang uri ng pagkain. Mas pinili pa nila, okay? Ang kanila pang hiniling ay athum, ang onion wal adas, isang uri pagkain, at basal. Mas pinili pa nila itong mga pagkain kaysa sa man wassalwa. Walamma harrama alaihim as-sayd, at tulad din nito, o halimbawa nito, yung pinagbawal sa kanila na mangisda sa araw ng Saturday, ihtallu, anong ginawa nila? Nangisda sila. Pinagbawal mismo sa kanila, huwag kayo mangisda sa araw ng Saturday, nangisda pa rin sila. Fastadu fihi mukhadatan lillahi ta'ala istighfafan bi awamirihi. Kaya gumawa sila ng mga gawain na para'y utakan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain na yun. Wastighfafun bi awamirihi, at parang napakaliit lang ang tingin nila sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halintulad din nito, wala maamarahum Musa alayhis salam bidabhil baqara. Ganon din, yung inutusan sila ni Moses alayhis salam, o si Musa, nakatayin yung baka na yun, istahza'u bih. Kanilang tingin ay parang biro lang yan, Musa. Yun yung sabi nila. Hindi sila makapanipaniwala kay Musa. Wahawalu khida'ahu bi ikhfa'il qatl.
At itinago nila na sabi nila na pinatay namin. Pero sa kabaliktaran hindi nila pala pinatay yung baka na yon. Tayyib. Thumma hawalu khida'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang ginawa nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutakan din nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biidharil iman, na hinayag nila ang pananampalataya sa awwalun nahar, sa pinakauna ng araw, wal kufr akhirat, sa pinakahuling araw ay sumalungat sila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liuqirru bi annahu laysa huwa an-nabi alladhi wassa bihi Musa alaihi salam. Na ang kanilang paniniwala na hindi ito yung propeta na pinayo o binigay na paalaala ni propeta Moses sa kanila. Kaya sabi nila, talata, sabi ng Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kapag nakita nila yung mga taong sumasampalataya, sasabihin nilang kami ay sumasampalataya. Pero wa idza khala ba'dhum ila ba'd, kapag sila lang na mga grupo, qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum. Ikukwento niyo ba sa kanila kung ano yung binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, liyuhajjukum bih, para maging ebidensya ito sa inyong Panginoon, inda rabbikum afala ta'qilun. Hindi ba kayo nakakaintindi, kayo mga tao? Kasama rin mga kapatid sa pananampalataya sa uri ng mga sakit na nakuha ng pangatlong grupo na to, ay sabi ng Sheikh, minha qalbul haqa'iq bitasmiyatil ifsad islahan. Binabaliktad nila ang mga katotohanan na kumbaga pinapangalanan nila na yung ifsad ay islah. Yung paggawa ng mabuti o yung paggawa ng kasamaan ay ito yung sinasabi ng kabutihan. Subhanallah. Kaya sabi ng Allah, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, pag sinabi sa kanila na wag kayong gumawa ng mga gawaing kasiraan sa kalupain, fil ard, qalu, anong sasabihin nila? Innama nahnu muslihun. Katotohanan ay kami ay mga taong gagawa ng kabutihan. Subhanallah. Idzamu anna muqatalat ikhwanihim al-yahud wa ikhrajahum min diyarihim islah. Ang kinilang kinikling ay yung pagpatay nila sa mga kapatid nila na mga Hudyo, wa ikhrajuhum min diyarihim, at paglabas nila doon sa kanilang mga lugar, huwa islah, isa itong uri ng magandang gawain sa kanila. Pero mayroon pang mas mabigat dyan na kanilang ginawa. Wa'adha minhum i'tabaru muhawalata qatl Isa. Subhanallah. Pinagplanuhan nila na patayin si Propeta Jesus. Hindi lang doon. Wa qatla nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinagplanuhan din nila na patayin ng Propeta Muhammad mapasa kanyang kapayapaan. At itong gawain na to sa kanila ay islah. Subhanallah. Magandang gawain o pag-ayos na gawain. Subhanallah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, at ibinigay namin kay Jesus na anak ni Maria al-bayyinat, yung mga kapahayagan, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, at sinuportuhan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus ng ruhul qudus, ito si Anghel Gabriel. Afa kullama ja'akum rasulun, bakit bang pag may dumating sa inyo mga propeta o kayo mga Hudyo, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa, na hindi niyo gusto o hindi ayaw ng inyong mga sarili, istakbartum, ang gagawin nyo ay nagmamalaki kayo. Kaya ang ginawa nyo, fariqan kadzabtum, yung isang mga grupo ng mga propeta, ipinagsinungalingin nyo sila, wa fariqan taqtulun, at yung isang mga grupo mga propeta ay pinagpapatay nyo sila. Subhanallah. Mismo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Wa minha, isa rin sa mga sakit na nakuha na itong pangatlong grupo na to, ta'assul maradul ujub fihim. Talagang naging pundasyon sa kanilang mga puso yung sinasabing sakit na ujub. Ang ibig sabihin ng ujub, yung pagkakabilib sa sarili. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum aminu, pag sinabi sa kanila, sumampalataya kayo, kama amanan nas, na halintulad ng pagsampalataya ng mga tao. Qalu, sasabihin nila, pakinggan niyo mga kapatid, ano min? Sasampalataya ba kami? Kama amanas sufaha, na halintulad ng pagsampalataya ng mga tao, mga walang modo. Subhanallah.
Kaya, laqad addaw anna ma indahum huwa ad-din. Ang kanilang kinaklaim, na yung nasa kanila mismo, ito yung relihiyon na matuwid, na malakas. Wa kullu ma jaa ba'dahu ma huwa illa safa. At anuman yung sumunod, kanilang paniniwala, sa kanila ito'y safa, walang kwenta. Faramaw siwahum bisafahati. Ang ginawa nila, pinaratangan nila yung iba na wala mga kwentang relihiyon, walang kwentang relihiyon Islam, la siyama, lalo't lalo na yung mga propeta, halintulad ni Jesus at si Propeta Muhammad, mapasa kanilang kapayapaan. Wa hashahuma, ilayo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain na yun. Kaya sabi ng Allah, wa idha qila lahum amin. Pag sinabi sa kanilang, sumampalataya kayo, o mga Hudyo, wa idha qila lahum aminu bima anzal Allah, kung ano yung ibinababa ng Allah subhanahu, qalu anu'min. Sasabihin nila, sasampalataya ba kami? Bima unzila alayna. Qalu nu'min. Ang sasabihin nila, sasampalataya kami kung ano yung ibinaba sa amin. Wa yakfuruna bima wara'uhu, at hindi sila sumasampalataya kung ano yung pinadala sa kanya. Wa huwal haq, at ito yung katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima ma'ahum, na totoo kung ano nasa kanila. Subhanallah. Kung ano yung nasa kanila. At sabi ng Shaykh, inna simata hadha as-sinf al-kadhib wal-iftira. Itong katangian na nakuha ng pangatlong grupo na to na pagsisinungaling at paratang, sabi ng Allah, walahum alabun alim bima kanu yakthib. Makukuha nila yung mahapding parusa sa kanilang gawaing pagsisinungaling. Idh lamma rafadhu al-id'an, yung yaong sumalungat sila na hindi sila sumunod sa utos ng Torah, anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Rafa'a Allah ala ru'usihim jabal at-Tur. Itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bundok ng Tur. Ano nangyari? Fafaza'u. So natakot sila. Faqalu, kanilang sinabi, sami'na. Susunod kami sa utos mo, O Allah. Pero yung oras na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Jabal at-Tur, yung bundok ng Tur, asayna, sumalungat naman sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tingnan niyo ito yung pag-uugali na ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Fakaddabu, nagsinungaling mismo sila. Ala a'azami dhawat wa Allah subhanahu. Nagsinungaling mismo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung pinakadakila sa lahat. Wakaddabu, at nagsinungaling din sila maratan ukhra fi haqqillah, sa isang mga sitwasyon sa hak o karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi na? Wa ushribu fi qulubihim al-ijl. Subhanallah, pumasok sa kanilang mga puso yung ijl. Subhanallah. Faqalu anil ijl. So ang kanilang sinabi sa ijl, hadha huwa Allah. Ito yung Allah subhanahu wa ta'ala. Itong baka na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abadu, at ang kanilang ginawa ay sinamba nila itong bakang maliit na ito. Ta'ala ma yakulun ulum kabira. Wa kadhabu, hindi lang doon, pinasinungaling pa nila ang head ng mga anghel na si Anghel Gabriel. At anong sinabi nila? Hada aduhuna ya'ti bil harb. Ito yung kalaban namin, si Anghel Gabriel na darating siya na may daladalang gulo. May daladalang war, subhanallah. Wa kadhabu ala sayyid rusul, at pinasinungaling din nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walamma ja'ahum rasulun min indina. Yung oras na yan dumating yung isang propeta na nanggaling mismo sa amin. Min indillah, na nanggaling sa Allah, musaddiqun, na pinatutuhanan sa kanila lima ma'ahum, kung ano yung doon sa kanila, kung ano yung Taurah, kung ano yung dumating sa kanilang kasuguan. Fadda'u annahu laysa huwa alladhi wassa bihi Musa. At ang kanilang claim na hindi ito yung propeta na ipinayo ni propeta Moses sa kanila. Walaysa huwa al-mawsufu fi kitab. At hindi ito yung propeta na nakasulat sa kanilang kasulatan. Hindi lang doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na magawain ng mga gawain itong pangatlong grupo na ito. وَكَذَّبُوا عَلَى أَفْضَلِ مُلُوكِ الْبَشَرِ. At pinasinungaling pa nila yung pinaka-kapuri-puri na naging hari ng mga tao dito sa mundo. Ito si Propeta Sulaiman a.s. فَقَالُوا, anong sabi nila kay Propeta Sulaiman? حَكَمَ النَّاسِ بِالسِّحْرِ. Naghatol siya, o ang pagiging hari niya, ang
pagkukulam o mahika. Subhanallah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata, "Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Ang sinundan nila kung ano yung binibigkas ng mga demonyo sa kaharian ni Sulaiman. "Wa ma kafara Sulaiman." Hindi sumalungat si Propeta Sulaiman. "Walakinna syayatin na kafaro." Kundi ang mga demonyo ay sila yung sumalungat. "Yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tinuturo nila sa mga tao yung mahika. Fahdharu. Kaya, o mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ingatan natin ang mga sarili natin. Hada sinf. Itong mga klase ng mga tao na to, itong pangatlo na to. Wa min mutaba'ati, at pagsunod sa kanilang mga gawain. Wa min at-takhalluq bi akhlaqi, nagayahin ng kanilang mga pag-uugali. Wa at-tashabbuh, at gayahin ng kanilang mga pananalita. Bi hatta fil aqwal allati zahiruha, sa kanilang mga pananalita na allati zahiruha, na ang hayag ay magandang pag-uugali. Bainama batinuha, pero sa pinakakailaliman nito ay sabbun wa syatam, pagsumpa at walang pagrespeto. Idh kanu, ang kanilang gawain, yadussuna lil mu'minin. So, ang kanilang ginagawain ay ginagawa nila na mga masamang bagay yung mga taong sumasampalataya. Bi an yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, na kinakausap nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafz, sa pananalita, "Ra'ina ya Rasulullah." So ang pinupunto nila dito, liyadhunna al-mu'min, na para maisip ng taong mu'min o sumasampalataya ng kahulugan na ra'ina ya Rasulullah min ar-ri'aya, na alagaan mo kami o propeta. Bainama, pero ang kanilang intensyon doon ar-raw'ana. Anong ibig sabihin ng raw? Ay al-hamaqa, paging luka-luka. Ito yung pinupunto, luka-luka daw ang propeta sallallahu alaihi wasallam. فأرادوا مخاطبته صلى الله عليه وسلم بهذا الأوصاف. So ang kanilang ginawa, ito yung pangungusap nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata, "Ya ayyuhalladhina amanu." O kayong sumasampalataya, "La taqulu ra'ina." Huwag niyong sabihin ra'ina. "Wa qulu unzurna." Pero sabihin mo, tingnan mo kami o propeta, "Wasma'u." At sumunod kayo. "Walil kafirina 'adhabin alim." At yung mga taong hindi sumasampalataya, imapasa kanila yung mahapding parusa. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng Shaykh sa kanyang aklat, "Jami'u ma sabaq," yung lahat na nabanggit na nauna, "kafilu binasri risala." Ito'y kopya o magiging kopya sa mensahe o naqluha min al-yahud, na ito-transfer doon sa mga Hudyo o min Bani Israel, doon sa mga angkan Israel, patungo doon sa propeta. Itong si propeta, ang ating propeta na si Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma nansakh min ayah." Anumang kinokopya namin sa mga talata, aw nunsiha, o makakalimutan yon, na'ti bi khayri minha, papalitan namin itong mas mainam pa, mas makakabuti pa doon sa nauna nyo. At ano nangyayari? وَهَذَا سَيَثِيرُ الْحَسَدُ وَالْحُقْدُ فِي قُلُوبِهِمْ. Ang mangyayari sa itong pangatlong grupo na to, na mga tao, ay liliyab yung puot at inggit sa kanilang mga puso. فَلَنْ يَعْتَرِفُوا بِنَسْخِ رِسَالَةِ. Hindi sila maniniwala na transfer, na ibahagi yung mga katuruan. وَسُيُؤْكِدُونَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ. At talagang papalakas nila o papatunayan nila yung kanilang sinasabi, yung kanilang paniniwala. Kaya sasabihin nila, "La yadkhulal jannah." Wala makakapasok sa paraiso, ika daw sabi nila, "illa man kana hudan aw nasara." Maliban na lang kung Hudyo at Nasrani, mga Kristiyano. Ito yung sasabihin nila. Subhanallah. "Walan yatawaqqafa fasadu hadha as-saf." At hindi lang tatigil doon yung mga gawain nila na hindi mabubuti, an hadha al-had, sa itong limitasyon na to, bal sayazdaduna fasadan ala fasadihim as-sabiq. Pero mangyayari, mas madadagdagabang ang kanilang mga gawaing panira na hindi halintulad sa nauna yon. Mas madadagdagan pa, subhanallah. "Ha hum tarahum yashtimu ba'dhum ba'dha." Mangyayari, sila mismo ay nagsusumpaan, wa yukharribu ba'dhum masajid ba'd. At ang kanilang ginagawa, sinisira nila yung mga masjid nila, bawat isa sa kanila,
Haluhum kahali kuffar al-Arab, ang sitwasyon nila ay palintulad ng mga taong Arabong hindi sumampalataya fi takhribi a'zami masjid, tulad ng ginawa nila na sinira nila yung pinakadalisay na masjid dito sa lupain. Wa huwa al-Kaaba, ito yung Kaaba, yung Masjid al-Haram sa Makkah. Binasbil asnami alayha, na ginawa nila ito. Gumawa sila dito ng mga revolto wa hawlaha, at nakapalibot dito. Wa man'ihim nashr at-tauhid fi masajidillah, at pinagbawan nila yung pag-imbita sa sinasabing tauhid doon mismo sa masjid ng Allah subhanahu. Fala ajab, hindi ito nakakatakot mga kapatid. Kaya mga munafiqun, yung mga hipokritong tao, at yung mga taong musyrikun nagtatambal, kulluhum qad jama'ahumul kufr. So naisa lang ito sila sa sinasabing kufr. Nagkaisa sila dito sa hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharuhum wala tarju ridha. Ingatan natin sila at huwag natin abutin, hanapin yung lugod nila mga kapatid. Wa'alamu bi anna al-hirsa ala ridahum muda'atu litanazuli an dinillah. At alamin natin mga kapatid, na yung paghihikayat mo o grabe yung paghahanap mo ng kanilang lugod, anong magiging resulta? Muda'atu litanazuli an dinillah. Ang mangyayari, bababa ka sa relihiyon ng iyong relihiyong Islam, itong relihiyon ng ating Panginoon. Wa mutaba'atu ahwa'ihim, at pagsunod sa kanila mga kagustuhan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata mga kapatid, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hindi ka mismo kaluluguran na mga Hudyo at mga Nasara, mga Nazareto, mga Kristiyano, hatta tattabi'a millatahum, maliban na lang kung susundanin mo yung kanilang paniniwala o relihiyon. Wa ma'a dhalika istamarru fi tadhkirihim. Pero kahit ganun yung sitwasyon, lagi natin silang paalalahanan mga kapatid. Kaya sabi ng Allah, ya Bani Israel, o mga anak ni Israel, idhkuru, alalahanin nyo yung mga biyaya ko, allati an'amtu alaykum, na ibinigay ko sa kanyo, binigay ko sa inyo mga biyaya, wa anni faddaltukum 'anil alamin, at pinili ko kayo sa mga linikha ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Shaykh sa kanyang aklat, thumma khutimat surah khitama maskin bil firqati al-ula, at tinapos itong talata na to, itong verse na to, na naging tapos niya ay halintulad ng pabango sa yung pinakaunang grupo. Kama btada'at biha, halintulad ng pagsimula nito, at halimbawa nito ay dalawa. Ito si Propeta Abraham sa kanyang kapayapaan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Sa oras na yon na sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Abraham ng mga utos. Thumma sayyid bashar wa khataman nabiyyin wa khalilullah ta'ala Muhammad ibn Abdullah, at sumunod ng ating propeta na ulo o leader ng mga tao at panghuli sa mga propeta at kaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad na anak ni Abdullah, mapas kanyang kapayapaan. Wa huwa da'watu Ibrahim, at ito yung panalangin ni Propeta Abraham. Ay sabi ng Propeta Abraham alayhis salam sa isang talata, Rabbana, o aming Panginoon, wab'ath fihim rasulan, palabasin mo sa kanila yung isang propeta, minhum mismo sa kanila, yatlu alayhim, sa anong dahilan? Para ibasahin sa kanila yung mga talata, ayat, wa yu'allim, at turuan sila ng mga aklat at karunungan, at maging dalisay sila, wa yuzakkihim, at dalisayin sila. Hada sinf ashraful asnaf. So itong pinakaunang uri ng mga tao ay ito yung pinakakapuri-puring klase ng mga tao. Wa huwa sunful mu'minin, ito yung klase na may tinatawag sa kanila yung sinasabing pananampalataya. Fabtada'a hada sinf bi abil hunafa'i Ibrahim alayhis salam. Nagsimula itong klase ng mga tao na to, na dito nagsimula kay Propeta Abraham alayhis salam, alladhi bana fil ardi a'zam bait. Itong propeta na to na si Propeta Abraham ay gumawa siya na pinaka malaking bahay o pinakadakilang bahay dito sa lupain. Ito yung bahay na Allah subhanahu wa ta'ala, liyakuna ramzan lil'ubudiyyati al-khalisah, para maging palatandaan ito
na dito mismo gagawin yung pure na pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qama 'indahu al-manasik, at dito niya pinatayo yung manasik o pag-hajj at pag-umrah. Wa da'a Allah ta'ala an yab'atha fihim rasula, at humiling siya, nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumabas dito mismo sa lupain na to, sa Makkah, yung isang propeta, minhum, sa kanila, yujaddidu lahum da'wat at-tauhid, para ibalik yung paghihikayat sa sinasabing tauhid. Wa wassa dhurriyyatahu bit-tauhid, at pinayo niya sa kaniyang mga angkan, sa kaniyang mga anak, bit-tauhid, na kailangan niyo buhayin yung sinasabing tauhid, liyabqa at-tauhid shamikhan fil ard, at para manatili na napakalakas ng tauhid sa lupain, wa tadallu da'watul istislam al-qalbi lillahi ta'ala wahda, at manatili yung pagsuko ng ating puso sa ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, at para makuha natin litusbigha hayati jami' al-ibadi bis-subghati al-ilahiyya, at para makuha natin yung kulay na mapaloob dito yung lahat ng mga tao. Ito yung kulay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Litakuna hadhihi ad-da'wa 'ammatun lil bashar, at maging itong da'wa na to o pagpapakilala na to o pagpapahikayat na to para sa lahat ng mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao. Hindi tulad na sinasabing da'wa al-in'izaliyya al-mashhuna bil ghururi wal ujb, hindi maging halintulad ng paghihikayat na in'izaliyya para lang dito sa grupo na to, na ang nilalaman nito ay ghurur wal ujb, pagkabilib sa sarili, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lingwa, sa salita mismo ng mga tao na to, kunu hudan aw nasara tahtadu, gumaya kayo ng mga Hudyo, gumaya kayo ng maging Hudyo at mga Nasara o mga Kristiyano o mga Nazarito para igabayan kayo. Hindi ganon mga kapatid. Lidha alaykum bil-i'timam bil-hanifiyyati da'wati Ibrahim. Kaya ang dapat natin gawin ay magiging imam natin, magiging leader natin, guru natin, yung ginawa ni Propeta Abraham, yung paghihikayat niya. Ito yung da'watut tauhid, yung paghikayat sa pagkaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala, allati tamma biha jami'ul anbiya' ba'dahu, at ito yung sinundan ng lahat ng mga propeta na sumunod kay Propeta Abraham, mapasa kanila ang kapayapaan. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukas ay ating ipagpatuloy yung natitirang mga usapin dito sa Suratul Baqarah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.